Good morning. Good morning. It's coffee time with God. Amen. Okay. Our gospel reflection for today, the lesson of the fig tree, taken from Luke 21 verses 29 to 33. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Jesus told his disciples a parable. Consider the fig tree and all the other trees. When their buds burst open, you see for yourselves and know that summer is now near. In the same way, when you see these things happening, know that the kingdom of God is near. Amen, I say to you, this generation will not pass away until all these things have taken place. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. The Gospel of the Lord. The kingdom of God is near. Ang mga signs is given by God from nature. Yung fig tree na sabi, meron nangyayari sa kanya that we will be able to know that it is already summer. Summer is coming. Ganon, di ba? Tapos, so ibig sabihin, sa nature is nagko-communicate sa atin. So, hindi man nagsasalita, pero pagka tayo ay very observant, makikita natin parang laging ganon ang nangyayari. Pagka nakita mo, naku, ang dilim na ng langit. Di ba? So, uulan. O kaya walang star paggabi. Medyo parang ano yan, pwedeng umulan. So, the kingdom of God is near. Diyan niya parang kino-communicate sa atin ni God na malapit na yung pagdating ng kingdom of God. So, yung pagdating niya, you can also mean na yan yung pagtawag na sa atin ng ating Panginoon. Di ba? Yun yung aking nakuha rito. Okay. So, magandang na-pick up ko yun, yung ginagamit ni God, yung nature. Kasi, nakikita natin yun. Siguro, hindi natin nakikita eh. So, meron talaga siyang binigay na example. Kasi yung fig tree, parang bihira yung, bunga. Tapos, na pag namatay yun, patay na patay. Pero hindi mo alam, akala mo patay na yun, hindi, tutubo ulit yun eh. Yun, so yun yung characteristic ng fig tree na yun. So, ang ganda ng example, yung parang pinapakita ni God sa atin. Sa akin naman yung my words will not pass away. So, grabe talaga yun, talagang promise yan ni God, no? Parang sinasabi niya dito na tulad ng sinabi mo, inumpisahan niya sa fig tree, yung itsura ng fig tree. Di ba? Mawawala, bubunga, at the end, mamamatay. Pero sinabi niya, my words will not pass away. Sabi niya, kahit na anong mangyari, dumami yung fig tree, maubos yung fig tree, parang yun yung generation natin. Yung sinasabi ni Jesus dito na my words will not pass away, nandyan lagi. Kasi sinabi pa niya, no, heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Kaya nakakatuwa kasi gives us hope. Oh, yeah. So parang ang sinasabi ng ating Panginoon, diyan yung pamana ko sa inyo, ang aking salita. In fact, nung pinadala siya rito, it is the Word made flesh. So the Word itself
is eternal. Ayun yung ano, yun yung parang sinabi mo na Yan, hindi okay. mawawala. Yan. Yun ang kanyang pamana sa atin. Yan. So sa akin yung message, no, as always, gives us hope. It gives us the chance to renew ourselves, lalo-lalo na kung malayo pa tayo kay God o paurong-sulong tayo kay God. Eh sabi niya, kayo, ganun, urong-sulong tayo, pero siya, andito lang ako. So you just decide, and I will be with you. Yun po yung hinahanap natin, yung kaligayahan. So yung sinasabi dito na, mamamatay, tayo tuloy-tuloy tayong magiging masaya. Kahit may problema, yung sinasabing mawawala yung pag-summer, malalanta, hindi po tayo malalanta ng matagal. Sandaling-sandali na, syempre, tao tayo, may emotions tayo. Sandali lang yung pakiramdam na yon. But because, no, sinabi ni God na hindi ako mawawala at pinagkakapitan natin yun. Iba kasi yung may problema ka na may inaasahan ka. Kasi yung may problema ka na hindi mo alam kung ano mangyayari sa'yo. Eto si God, alam mo na hindi mo alam ang mangyayari sa'yo, pero alam mo na maganda kasi kay God ka umaasa. Hindi sa tao o hindi sa sarili mong kakayanan. So, only by grace Yeah. can we enter. Amen. Yeah. So yun, maganda yun. Actually, maganda na yung huli mo. My words will not pass away. Ang ibig din sabihin dyan, si God has given us everything so that He will be able to communicate to us by nature o yung kanyang mga salita sa nababasa natin sa scriptures. So, yun kasing word niya, pagka yun ang ating pinanghawakan, His words will give us joy, peace, di ba? Consolation. Pagkatapos, nabibigyan din tayo ng strength dun sa mga salita niya. That's why, that is the most important thing na iniwan ng ating Panginoon sa atin. Siniguro pa niya, nung pinadala niya yung Holy Spirit, parang sabi niya, lahat ng tinuro ko sa inyo, hindi niyo makakalimutan because the Holy Spirit will help you remind lahat ng aking mga iniutos sa inyo. So, totoo yan. Kaya nga kami sa aming kapihan, after the kapihan, we always have the group gospel reflection because there are so many things that we learn when we ponder upon the words of God. Madalas doon talagang lalong lumalalim yung aming parang yung passion namin sa pagsisilbi. Pagka nakakarinig tayo ng ganyan, minsan may problema kaming na-encounter doon, but everything will just pass dahil kasama yun sa pagpapatibay sa atin ng ating Panginoon. Yung mga problema, yung mga distractions, yan. So, maganda itong gospel na ito. It will help us parang ang pinangkakapitan natin ay kanyang salita because it will not pass away. Amen. Okay. See you on Monday. Yes, so it's time to share for Share. our God, coffee time with God. Amen. Thank you. Bye.